Anyway, pag-usapan po natin ngayon, merong bagong sugo, ambassador na dumating sa Pilipinas, ang bansang China. Siya si Jing Quan. Okay? Now, bakit importante na pag-usapan kung sinong bagong ambassador ng China dito sa Pilipinas? Well, alam naman natin talaga na ang China ay importanteng bansa dito sa China at yung personalidad at ang background ng isang sugo na pinadala ng China ay malaking ibig sabihin pagdating sa relasyon ng dalawang bansa na yung bansang Pilipinas at yung bansa ng China na nagpadala sa kanya. Well, unang-una, heavyweight po ang pinadala nila. Hindi po yan bagito. Ibig sabihin, binibigyan ng China ng importansya ang Pilipinas at nagpadala sila ng isang veteranong sugo. No? Siya po talaga ay medyo bata, no? Pero siya kasi ay naging deputy ambassador ng China sa Washington, D.C. So, ibig sabihin, senior siya, no? Dahil bagamat hindi pa siya rank of ambassador, alam naman natin na sa buong daigdig, siguro pinaka-importanting diplomatic mission na kinikilala ng mga iba't ibang bansa ay ang bansang Estados Unidos. So, number 2 siya sa Estados Unidos. At dahil number 2 siya sa Estados Unidos, ibig sabihin, ang kanyang forte ay American affairs, no? Ibig sabihin, ang China ay nagpadala ng isang sugo sa Pilipinas na malaki ang kaalaman sa politika ng Amerika at sa relasyon ng Amerika at ng China na nagpapahiwatig din na kinikilala nila ang Pilipinas na parang extension ng Amerika. So talagang ang tingin ng mga Chino, ang gobyerno ng Pilipinas ay parang pawn, no? Parang proxy ng mga Amerikano, gaya ng nangyayari ngayon sa bansang Japan, no? Na ang gulong nangyayari ngayon, yung tensyon na nangyayari ngayon sa Japan ay dahil tinatrato ng China ang Japan parang proxy para sa Estados Unidos. Pero anyway, itong si Jiang Qi na bilang isang eksperto sa American Affairs, yan ay nagpapahiwatig nga na kinikilala ng China ang Pilipinas bilang parang extension ng Amerika at hindi mahihiwalay ang pulisiya ng China sa Pilipinas sa relasyon ng Amerika at ng China. Na talaga namang dapat tanggapin natin, no? Dahil talaga namang ang Marcos government ay sunod-sunuran ngayon sa gobyerno ng Amerika. No? At sa kasaysayan natin, talaga namang kinikilala tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa mga Amerikano kasi nga binili tayo ng Amerika sa Espanyol. No? At mula noon, walang tigil ang pagtataksil ng mga mayayaman sa Pilipinas na makipagsabuatan dyan sa mga Amerikano para nga lalo pang mapalawig ang impluensya ng mga Amerikano dito sa ating bayan. Now, dahil siya ay eksperto sa Amerika, kinikilala rin ng China na kinakailangan mas malalim ang kaalaman ng kanyang sugo sa Pilipinas kung paano at gumalaw at bakit ganyan ang galaw ng mga Amerikano. Ito ay magkakaroon ng impact pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo dahil at least alam nitong bagong sugo ng China sa Pilipinas kung ano ang pupwedeng tulong na ibigay ng Amerika at kung anong gagawin ng Pilipinas dahil inaasahan nila na tutulungan nga sila ng mga Amerikano. No? So, ibig sabihin, naghahanda rin sila. Naghahanda rin sila na kung lalala ang problema dito sa South China Sea, yung sugo nila alam kung anong posibleng gawing tulong ng Amerika at malalaman din ng China kung anong dapat gawin. Now, itong pagpapadala rin ng isang eksperto sa Amerika ay pagkilala na talagang tumitindi ang problema ng China at ng Amerika dito sa rehiyon natin. Kanina nabanggit ko po yung Japan. No? Sa Japan po talagang tumaas ang tensyon. Nagpadala ng 100 sea vessels ang China sa Japan at nag-lock-in pa yung kanilang pandarigmang mga barko doon sa isang eroplano ng Japan na para bagang titirahin na. No? So medyo nagkaroon ng konting concern dyan at nanawagan ng Japan at Australia na dapat palamigin itong tensyon dito. No? Well, alam niyo naman kasi ang pangyari dyan. No? Ang pangyari dyan, palibasa ang Amerika, ayaw niya na siya mismo magpadala mga sundalo. Ginagamit niya yung mga bansang Japan at Pilipinas para nga doon sa konfrontasyon niya sa China.
Bakit ayaw magpadala ng sariling sundalo ang mga Amerikano? Kasi napaso na sila. Alam nila na yung publiko ay magrereklamo kung magpapadala na naman sila ng mga sundalo, mga Amerikanong kabataan na mamamatay sa mga dayuhang lugar na hindi naman malinaw sa kanila kung bakit kinakailangan mamatay yung mga sundalong mga Amerikano doon sa mga dayuhang lugar. No? So, hindi lang yung sugo ng China sa Japan ang may kinalaman dito sa tension sa rehiyon. Talagang nagpadala sila ng eksperto rito dahil alam nila na baka lumala pa ang relasyon ng Amerika at ng China at kinakailangan ma-anticipate kung anong gagawin ng Amerika dahil kung anong gagawin naman ng Amerika ay makaka-impluwensya kung anong gagawin lalong-lalo na ng bangag administrasyon ng Marcos regime. Now, sabi ng Sugo, gusto niya talaga na maging mas mabuti ang relasyon ng Pilipinas at ang China. At sa tingin ko, iyan naman po ay sincero dahil nakita niyo naman, no, yung inaangkin ni Marcos Jr. na Bukana Bridge, yan ay talagang regalo ng bansang China sa Pilipinas. At kung hindi talaga sila nagbigay na ganyan ng Bukana Bridge, hindi matatapos yung coastal road ng Davao. No? At yan ay patunay na kapag nakikipagkaibigan ka naman sa China, it also pays. I hate to say it, no? Pero siyempre, bakit ka naman magbibigay ng tulong sa bansa na inaaway ka? Siyempre, unahin mo munang bigyan ng tulong yung mga bansang kinakaibigan ka. At yan nga ang storya sa buong Southeast Asian region. Dahil tayo lang ang kumakalaban sa China, tayo lang ang kaunting nakakakuhang proyekto, kaunting na pamumuhunan at kaunting turista galing sa China. Yung mga bansa na talagang mainit at ang relasyon, nandun na pupunta ang pera ng mga Chino, no? Bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, no? Kaya nga po, ang sinasabi ko dyan sa mga maka-Amerikanong mga Pilipino na nais makipag-away sa China, hoy, maiiwan na tayo ng ating mga karatig bansa dahil lahat sila nakikinabang na sa kayamanan ng China, bagong kayamanan ng China, tayo wala. Kumbaga, limos lang ang binibigay sa atin dahil inaaway ng ating mga pinuno ang bansang China na hindi naman dapat dahil ang ating objective dapat sa ating panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino at ang pamamaraan para magkaroon ng ganyan ay unang-una mas maraming pamumuhunan galing sa mga Chino, mas maraming turista, at siyempre, mas maraming mga proyekto na ibibigay sa atin, no, in terms of roads and bridges. Alam niyo talaga, nangihinayang ako kasi nagkaroon ng major initiative ang China na talagang palawakin at suportahan yung mga linkages, no, physical linkages ng China sa buong daigdig. Yan yung tinatawag nilang BRI initiative. No? Pero hindi talaga tayo nakinabang beyond just sa dalawang tulay sa may Chinatown at saka dyan sa tulay sa Davao kasi nga bakit naman sila magbubuhos ng maraming mga proyekto sa isang bansa na inaaway sila. So ngayon, ang issue is paano ngayon iuusad ni Marcos Bangag ang ating relasyon sa China matapos na nagpahiwatig na ang liderato ng Amerika at ang China na nais nilang mas mabuting relasyon. Well, siyempre, naninilikado ngayon si Marcos Jr. Kasi kung wala nang matinding hidwaan sa panig ng Amerika at ang China, hindi na masyado importante ang Pilipinas na gagamitin niya kung magkakaroon nga ng gera sa panig ng Amerika at China at ang magiging dahilan sa ganyang gera ay ang Taiwan. Pansinin niyo nga pala po nagsalita ng Amerika. Ayaw na nilang ponduhan ang EDCA facilities at ang gusto nila, Taiwan ang pumondo. Bakit natin papayagan ng Taiwan pumondo sa mga EDCA sites na yan na naging malinaw naman na ang presensya ng mga Amerikano dito sa EDCA ay hindi para sa Pilipinas kundi para sa Taiwan? Ano naman ang obligasyon natin sa Taiwan para protektahan natin sila pag nagkaroon ng putukan kapag ang China ay magdesisyon na kuning sapilitan pabalik sa kanya ang Taiwan, ganong tayo naman ay gumamit din ng dahas noong ang mga ISIS ay sinasabi na hihiwalay nila ang Marawi sa Pilipinas, di ba? Pero yung sinasabi nga ng Amerika na dapat Taiwan ang magbayad para sa EDCA bases, ano na ang nakita ninyo? Mga maka-Amerikano na nagsasabi na tutulungan tayo ng mga Amerika. Hindi, pagtutubuan pa tayo. Ang gusto nila, Taiwan ang magbayad ng lahat ng mga preposition equipment at yung mga improvements na mangyayari dyan sa ating mga base militar dahil gagamitin nga yan ng mga Amerikano para sa Taiwan. Sa tingin nyo ba, papabayaran ng Amerika sa Taiwan itong mga EDCA facilities na ito kung ito ay para sa Pilipinas?
So malinaw na yung mensahe ng mga Amerikano na dapat Taiwan ang magbayad sa mga EDCA bases natin, yan ay dahil kung magkakagera, ang paggamit ng mga Amerikano sa EDCA bases natin ay para depensahan ng Taiwan. Ang makikinabang Taiwan. Ano naman ang pakialam natin dyan bukod doon sa katotohanan na meron tayong mga OFWs doon. Ang ating dapat paghandaan, paano nga iligtas sa mga OFWs natin doon pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan. Pero wala talaga tayong kinalaman dito sa issue ng Taiwan dahil yan naman po ay usapin na internal lamang sa China dahil wala naman pong nagsasabi na ang Taiwan ay hindi kabahagi ng China. Ito nga po matapos itong tensyon sa panig ng Japan at ng China, mabilis sa sinabi ng babaeng Prime Minister ng Japan na ang Taiwan talaga ay kabahagi ng China. So yan ay isang paraan para mapalamig nga yung hidwaan nila na kinikilala talaga ng Japan na ang Taiwan naman talaga ay kabahagi ng China. Kaya nga po kalokohan itong ginagawa ni Marcos Jr. na ginagamit yung Taiwan issue para siya suportahan ng mga Amerikano dahil alam niyang wala na siyang suporta sa sambayan ng Pilipino. At siyempre, nawalan ng suporta ang sambayan ng Pilipino sa kanya dahil siya ay vangag unang-una. Dahil siya ay mahilig sa tubig at siya ay kurakot. Ang pruweba, 1 trilyon sa flood control, talagang naubos sa mga maanumalyang flood control projects. Now, kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. Saan naman dadali niya ganyang karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street, sa Forbes Park para imbakan lamang ng pera. Kasi nga, 52 billion, ang daming pera nun. Abay, hindi lang yan. Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-dati mga malagit kumulang 5 billion at ngayon ay 12 billion, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay na pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila, samantalang hindi nila tinitigilan si Inday Sara dahil lamang sa kakaunting 125 billion na confidential fund. Na malinaw naman, ginamit din ni Inday Sara laban dun sa mga nangungurakot ng pera, lalong-lalo na laban dun kay Zaldico. Dahil ginamit niya yan para makakuha ng impormasyon doon sa maanumalyang laptop project na di umano ay talagang dinaan sa kumpanya ni Zaldico. So mga kaibigan kinakailangan mas malawak ang ating isipin. Ang mundo natin ngayon ay maliit na. At ang kada galaw ng mga bansa na talaga namang may malakas na impluensya sa daigdig ngayon at nangunguna na dyan ang China at ang bansang Estados Unidos ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang importante, pag nagkaroon ng hidwaan doon sa dalawang higante, ang China at ang Amerika, kinakailangan iwas tayo. Dahil sabi nga nila, kapag sila ay nagkaroon ng sipot, lahat tayo nagkakasakit. So ang importante, unang-una, is itaguyod natin yung nakasaad sa ating saligang batas na talagang hindi tayo gagamit o hindi tayo makikipagdigmaan bilang instrumento ng ating panlabas na relasyon. At pangalawa, dapat ipatupad natin yung sinasabi ng ating saligang batas na independenteng panlabas na relasyon. Kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kaaway ng kahit sino man. At inaasahan ko na itong pagdating ng isang sugo ng China na mas naiintindihan kung paano mag-isip ang mga Amerikano, ito'y magre-resulta sa mas mabuting relasyon ng Pilipinas dahil ang Pilipinas naman talaga sunod-sunuran lang sa Amerika. At kung mapipredict na nitong sugo nito kung paano nga ang gagawin ng mga Amerikano, siguro makakagawa rin siya ng mga hakbang para lalo pang mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China.
Alam ko, bihira na tayo nagkakaroon ng talakayan tungkol dito sa panlabas ng relasyon. Pero nasyak ako, ang daming nakikinig ngayon. 1,750 ang ating live views, no? Habang tayo nakikipagtalakayan tungkol sa isang issue ng foreign relations. At hindi ko akalaing interested pala kayo, ha? Huwag kayong mag-alala. Dadamihan pa natin yan. Ngayon, alam ko na interested kayo dito sa panlabas ng relasyon. Kasi alam niyo naman, ang panlabas ng relasyon, kapag tayo nagkamali, na tayo po ay sumausaw sa isang gera na wala naman tayong kinalaman, sa panahon na talagang nuclear warheads na ang ginagamit, baka tuluyang mawala na tayo bilang isang bansa.